Naalimpungatan si Kathleen sa mabangong samyo ng kape, butter, cheese at toasted garlic. Nang magmulat siya ng mata, maliwanag na ang silid. Sa kabilang panig ng kama, may munting lamisita kung saan nakapatong ang tray na siyang pinanggagalingan ng samyong nakakagutom. Mabilis siyang napabangon ngunit muling humika nang maramdamang tila binibiyak ang kanyang ulo. Saglit niyang pinakiramdaman ng paligid at ang sarili. Nakabalot siya ng kumot, hubad ang katawan at bahagyang may kirot pa sa kasalanan. Dahan-dahang kinilos ni Kathleen ang sarili. Bumangon, sumandal sa headboard at ginala ang paningin sa paligid. Wala siyang katabi sa kamang kinahihigaan, ngunit may munting papel roon at isang tangkay ng puting rosas. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang papel. Isang maiksing mensahe ang nakasulat roon. Kathleen, you are wonderful. Nanlabo ang paningin ng dalaga, sanhi ng mga luhang bumalong. Hindi niya alam kung para saan ang damdaming umaalipin sa kanya ngayon. Halo-halong emosyon na ata. Narong nabababaan siya sa sarili. Narong nahihiya dahil nalusaw ang inhibisyon. Natatakot dahil ano nang ipagmamalaki niya bilang siya. Nilamat na siya. Nadidismaya sapagkat nagawa niyang ibigay ang katawan sa taong ni hindi man lang niya nasilayan ang muka. At higit sa lahat, ayaw man niyang aminin, tila may kung anong nabuhay sa kanyang katauhan na umaasang sana muling maramdaman, maranasan ang lahat ng nangyari kagabi. Nampahira niya ang mga mata at sipatin ang oras sa wall clock, magka-alas 10 na ng umaga. Sa side table kung saan nakapatong ang basyo ng alak na kanyang ininom, may puting sobrang hindi pangkaraniwan ng laki. Busog sa laman, ning hindi nga halos maisara. Ang kabayaran sa kaganapan kagabi. Bagamat hilo pa, nagawa naman ng dalagang makauwi nang buksan niya ang pinto ng apartment. Sabay-sabay na napatingin sa kanya ang tatlong kaibigan. Bagamat nagtaka sapagkat hindi akalaing maagang makakauwi ang mga ito, nagkibit na lang si Kathleen. Namayani saglit ang katahimikan habang hinuhubad ni Kathleen ang sapatos bago umupo sa sopa. Mariing napapikit. Naramdaman niyang may tumabi sa bawat niyang panig. May mga kamay na kanya-kanyang humaplo sa kanyang balikat at sa buhok. Malamang, alam na nila Dina ang nangyari. Oh God, tahan na. Andyan na yan eh. Ani, Danny o Dina. Sorry ha. Wala eh. Kibit na ako. Sorry kasi nagpakatanga ako. Mahal na mahal ko kasi siya. Bulong ng dalaga na kinabuntong hininga na lang ni Danny. Grabe ka pala. Hindi ko sukat akalaing magagawa mo yun para lang sa pag-ibig. Ngunit, ano bang alam ko? Hindi pa nga ako nai-inlove. Ani Sharon naman. Pero Day, ang laki ng presyo ha? Sorry naman pero kasi sa presyo talaga ako napahanga. Record breaking sa agency ni Mamang Susie yun na ba? Malamang paldo-paldo na naman ang mga boylets ng Thunders na yun. Laki ng share niya eh. Ani Bilma naman. Humiwalay si Kathleen sa pagkakayakap sa kaibigan. Mabilis ang pinahid ang mga luhang naglandas sa bawat pisngi. Nagtaka. Nasa akin pa yung pera, hawak ko. Cash. 1,000,000. Ani Kathleen na kinanganga ng tatlo. Si Dina ang nakahuma agad. Best friend, inisyuhan na ng cheque si Mamang Susie sa share niya sa'yo. 100,000 din. Bali yung hawak mo ngayon. Sa'yo yan. Cold, hard, cash. Ani Danny pa. Hoy! Pa-experience nga ng 1,000,000 pahawak tapos isampal mo sa mukha ko, please! Ani Bilma naman. Tumawa si Sharon ngunit hindi si Dina at si Kathleen. Nahihiyang tumayo si Bilma. Tumungo sa kusina, kumuha ng baso at tubig at inabot ang box ng Kleenex. Muling lumapit sa tatlo. Inabot ni Danny ang baso na agad kinuha naman ni Kathleen. Nainom ang laman. Naubos. Pagkuway, kumuha ng ilang tissue at pinalaya ang ilong sa sipon. Napatitig si Dina sa basong wala ng laman. Hindi mapigil ang sabihin
ang tumatakbo sa utak. Ewan ko pero may nasisense akong mali. Para kasing napakahalaga mo para mabilis na makasa ang bidding. Tama sila, record-breaking ka. Ang pagbibid ng bagong babae sa agency, 1 linggo ang pinakamabilis na kaganapan. Ikaw wala pang 2 araw. Para kasing inaabangan ka talaga. Parang planado. Hindi maiwasang wika ni Dina. Huwag mo na kaming pag-isipin pa, Dani. Gumura na tayo sa presinto para sa Independence Day ng boylet naman niya. Ani Vilma naman. Sabay-sabay silang napatingin kay Kathleen na tila namutla at napatitig sa kamay na kinukuyumos ang nagamit ng mga Kleenex. Ano, handa ka na ba ngayon o magpapahinga ka muna? Tanong ni Dina sa dalagang tila nilamig pa sapagkat niyakap ang sarili. Pwede bang ikaw na lang ang mag-asikaso? Parang hindi ko yata kayang harapin siya ngayon eh. Please. Pakiusap ni Kathleen sa napatitig sa kanyang si Danny. Kumilos si Kathleen. Kinuha ang bag. Sasabihin ko ba? Magtatanong yun malamang kung saan mo nakuha to. Anang kaibigan nang ibigay ni Kathleen ang sobre ng pera. Aba, dapat lang malaman niya no, para makonsensya naman siya. Hindi pwedeng itago mo yun Kathleen kasi diba, malalaman din naman niya pagtagal. Kasi pag kinasal kayo. Ani Vilma naman. Sabihin mo sa kanya, lahat. Tanging sagot naman ni Kathleen. Tama si Vilma. Ganon din naman, ngunit saglit siyang nagdalawang isip sa salitang kasal. Bakit ba sa wari niya tila tumututol ang isang panig ng kanyang isip na matali sa lalaking mahal, na agad ring sinagot ng isang panig ng kanyang isip? Hindi siya ginalaw ni Aida noon dahil gusto nitong berhen siyang iharap sa altar. Paano kung sa kabila ng pagsasakripisyo niya rito, hindi rin siya tanggapin ng nobyo? Hindi na siya tanggapin. Pinakiramdaman ni Kathleen ang sarili. Alam niyang masasaktan siya kung mangyayari yon. Ngunit bakit ganon? Parang hungkag siya sa damdamin para sa nobyo. Sapagkat panay flashback ng mga sandaling nangyari kagabi. Kumuyom ang kanyang mga kamao upang supilin ang pag-iinit ng katawan. Idagdag pang may kung anong naguudyok sa kanyang tawagan naman si Francis. Ewan ba niya? Parang nais niyang marinig ang boses nito ngayon. Ngunit nahihiya siya. Parang may kulang na sa kanyang katawan na hindi na ata kayang humarap sa lalaking nakikipagkompetensya kay Aidan at sa walang mukhang nakaniig niya kagabi. Si Sharon naman ang tumayo. Tumungo sa rep, bumalik din naman agad. Hawak ang solidong yelong pakete ng hotdog. Inabot kay Dina na dinampi naman sa kanyang leeg. Nangunot si Kathleen. Nilagyan ka ng kiss mark ng milyonaryo. Naiiling na wika ni Danny. Pinamulahan naman si Kathleen ng mga pisngi. Nang magpaalam saglit si Sharon at Vilma, nakapagsolo ang dalawa. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Kathleen bago nagsalita. Danny, uuwi ako mamaya. Ngayon. Pasya ng dalaga. Sabay kayong uuwi. Tanong ni Dina na kinailing ng marahas ni Kathleen. Ako lang. Ewan ko parang ayoko munang harapin si Aidan. Parang nahihiya ako na parang natatakot ako. Hindi ako sigurado eh. Bulong paliwanag ni Kathleen. Wala kang dapat ikahiya, best friend. Hindi ka dapat matakot. Ang laking sakripisyo nito. Bakit ikaw pa ang may ganang makaramdam ng ganyan? Depensa ni Dina naman. Natahimik ang dalaga. Ewan ba niya ngunit may kung ano sa kanyang tila ayaw mo nang kausapin ni makita ang nobyo. Basta lang, hindi na siya sigurado. Okay, sige. Sabihin mo kung anong oras ako tatawag ng taxi. Nakakaintinding sagot naman ni Dina. Nasa ibaba si Aidan. Nagtaas ng tingin si Kathleen mula sa damit na tinitiklop, ngunit hindi magawang lumingon sa inang nasa pintuan. Ano na namang idadahilan ko? Tanong nito na kinabuntong hininga ng dalaga. 2 linggo na mula nang umuwi siya sa San Roque. Sumunod agad si Aidan.
2 linggo na rin silang hindi nagkakaharap. Hindi niya hinaharap. Magkagayong paman, matyaga siyang hinihintay sa labas ng kanilang bahay. Minsan naman sa loob ng salas nila. Kinakausap ang kanyang kapatid, ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya hinaharap. Ni hindi nga niya matagpuan ang sariling silipin ito sa bintana kapag nagpapaalam na at papalayo. Alam niyang hindi maaaring maging ganito lagi. Kailangan niyang harapin si Aidan. Makapag-usap sila na maayos, tapusin na ang lahat. Sa 2 linggong pag-iisip, nakapagpasya na ang dalaga. Bababain ko ho na ng ani Kathleen na tila napipilitan naman na tumayo. Maigi nga at mag-usap kayo. Kung ano man yan, dapat pag-usapan nyo. Buti sana kung hindi kami naaapektuhan. Mahinang sermon ni Aling Vicky sa tumangong dalaga. Tuloy-tuloy na lumabas si Kathleen. Nangunot noo ang ginang. Dati kasi, tuwing tatagpuin nito ang nobyo, nakaayos muna ang dalaga. Ngunit, kung anong suot nito, siyang ayos rin ang bumaba sa hagdan. Hindi pa nagpapahagi ang kanyang anak kung ano ang nangyari rito sa halos 2 buwan na pananatili sa Maynila. Ngunit isa ang napansin ng pamilya ni Kathleen. Tila ba nabawasan na marubdob na pagtangi nito kay Aidan. Dati kasi, sabihin lamang ang pangalan nito, nangingislap na ang kanyang mga mata. Ngunit tila may hinampo at sipayo naman ang damdaming napapansin nila sa anyo ng dalaga tuwing babanggitin ang pangalan ng nobyo. Tumayo si Aidan mula sa pagkakaupo nang mauling ang bababa si Kathleen. Kasunod ang kanyang inay. Tahimik naman na nakamata ang tatay ni Kathleen habang sumisimsim ng kape sa puswelo. Labas tayo. Lakad-lakad tayo. Matamlay na wika ng dalaga kay Aidan na tumango lamang bago pinagpaalam si Kathleen. Hinabol pa ni Aling Vicky ang isang makapal na alampay sa dalagang papalabas ng bakuran. Sapagkat nakadaster lamang ito, walang ayos ang buhok. Tipid na nagpasalamat si Kathleen bago binalabal ang alampay sa katawan, humalukip-kip at nagpatuloy sa paghakbang. Maagap na naiwasan ang kamay ni Aidan na naisalikupin ng kanyang mga palad. Natitigilang napasunod ng tingin si Aling Vicky sa anak. Naigdad pa siya ng maramdaman sa tabi ang asawang isang kamay naman niya ang inabot. Napatingin roon si Aling Vicky. Bakit? Nagkaalalang tanong ni Mang Edong. Parang nasaksihan ko ata ngayon ang pagkamatay ng akala ko ay walang maliw na pag-ibig. Napapabuntong hiningang wika ni Aling Vicky sa anak na hatid naman ang tanaw. Hindi naman lahat ng unang pag-ibig na nanatili. Minsan pa nga, makakailang ulit kang magmamahal bago mo matagpuan ang para sa'yo. Sana lang, ang anak natin, huwag madala. Tugon ni Mang Edong na sa anak rin na patingin. Bakit parang pakiramdam ko matatapos na tayo? Umpisa ni Aidan sa dalagang sa papalubog na araw na katanaw. Ang nakakip-kip na mga braso ay lalong nagsumiksik sa katawan. Hindi mo ba ako napapatawad? Galit ka pa ba? Patuloy ng lalaki. Hindi mawaglit ang mata sa nobyang tulala sa malayo. Ewan ko, binago na rin ata ako ng Maynila. Sagot ni Kathleen maya-maya. Ako pa rin naman to, Nini. Mahal kita. Lalo kitang minamahal ngayon. Siguro kahit sino. Sa ginawa mo ba naman sa akin, Nini? Alam ko galit ka pero maghihintay ako. Magsimula ulit tayo. Bakit ba kasi kita pinagwalang bahala noon? Kung sana hindi ako naging ganun kagahaman kaambisyoso. Nadamay ka pa. Nagsisisi na ako, Nini. Magsimula ulit tayo. Sumamo ni Aidan. Kay sarap sanang pakinggan. Kung sinabi ito ni Aidan noon, alam niyang luluha siya sa galak. Ngunit kahit anong sabihin ito ngayon, walang salita na maaaring magpatamis pa ng kahit anong pangako na lalabas sa bibig ng nobyo. Gusto kong sabihin ganun din ako kasi nagawa ko yun.
sa tindi ng pagmamahal ko sa'yo. Kaso nitong nakaraan parang hindi ko na ata nakakapa sa dibdib ko yung damdaming yun. Nakikita kong pag nagsimula ulit tayo, hindi ko na kayang ibigay yung dating ako sa'yo. Hindi lang dahil sa nadungisan na ako, yung ako mismo. Hindi na kita nakikita sa hinaharap ko tulad ng dati. Alam mo, sa 2.5 taon na pagmamahal ko sa'yo, parang ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito. Hindi na ako sigurado. Ang totoo, gusto ko na lang nalimutin ka. Mahabang saad naman ng dalaga na unti-unting tinutuon ng mata sa lalaki. Anong gusto mong gawin ko? Kasi ayokong mawala ka sa akin. Mahinang sagot naman ni Aidan na pinipigil manginig ang boses. Mangarap ka ulit. Pero sana lahat ng hakbang na gagawin mo dapat tama na. Dapat hindi ka na dapat padalos-dalos. Huwag mo nang gawing escape o excuse ang pagsusugal kung may mga bagay na hindi umayon agad sa'yo. O kapag nadismaya ka sa buhay saglit. Alam mo, tama ka naman eh. Kung andito ka, kung hindi ka aalis, hindi ka aangat, baka matulad ka lang sa tatay ko. Makuba kakatanim ng kamote. May pait sa tinig na sabi ng dalaga. Nini naman, hindi ko naman sinasadya yun. Nasabi ko lang yun, bugso ng damdamin. Mahinang wika ng lalaki na napamasahe sa batok. Okay lang, totoo naman talaga. Ang papang ko kasi, ang mga magulang ko, kontento na sila sa kung anong meron sila eh. Naiintindihan kong may mga taong hindi ganun mag-isip. Iba-iba naman talaga tayo ng paniniwala at pananaw, di ba? Wala namang masamang umabot pa ng higit pa sa kaya mong abutin. Pero Aidan, hindi naman porket ganito lang kami. Tumigil na kaming mangarap. Iba ang pangarap mo sa pangarap namin. Sa pangarap ko, abutin mo yung sayo. Alam kong kaya mo yun. Sagot naman ng dalaga sa nobyong napalunok bago sumagot. Tapos, babalik ka. Mag-uumpisa ulit tayo. Tanong naman ni Aidan. Saglit pinakiramdaman ni Kathleen ang sarili. Kung may sigurado man siya sa nararamdaman niya ngayon, iyon ay unti-unting pagbitaw sa nararamdaman para sa lalaking katabi. Nakakapagtaka pa rin sa paanong naglaho ang matimyas niyang pagmamahal para kay Aidan nang ganoon lamang. Ngunit muling gumuhit sa kanyang alaala ang mainit na gabing iyon. Laman ng kanyang panaginip, naglalaro sa kanyang gunita madalas. At may mga gabing tila hinahanap niya ito, lalo paglaganap na ang dilim. Naingkanto ata siya ng lalaking iyon. Idagdag pang may iilang beses na nagtatangka siyang sulatan si Francis, tawagan na hindi naman niya magawa. Paano'y hindi niya alam kung anong sasabihin. Nagpapatintero ang dalawang lalaking iyon sa kanyang isipan. Wala ni hibla ng alaala ni Aidan ang sumasapaw o nangangahas mang lumitaw. Paano niya dadayain ang sariling sumama kay Aidan kung hindi naman ito ang umuukupan na ng kanyang kamalayan sa nagdaang 2 linggo? Hindi na kita kayang mahalin tulad ng dati. Huli na para magsisi. Magkanya-kanya na lang tayo ng simula. Hindi naman ako galit sa'yo. May tampo lang ako. Konti. Pero hindi kita sinisisi ha. Ang alam ko lang, hindi ko kayang dayain ang sarili ko para pagbigyan niya sinasabi mong simula ulit. Huwag kang maghintay. Wala akong pinapangako sa'yo. Pinal na sabi ng dalaga. Nang tumayo si Aidan at nanikluhod sa kanyang paanan, kasabay ng pagbalong ng luha sa mukha nito, walang anumang naramdamang awa si Kathleen. Siya man ay nanibago. Kung babalikan ang dating Kathleen na kabisado niya, hindi mahirap kausap ang dati niyang bersyon. Agad papatawarin ng lalaki. Masasaktan sa nakikitang paghihirap nito ngayon. Kaso ang huling sulyap niya sa babaeng nagmamahal ng labis kay Aidan ay noong nakakulong ang nobyo, puro bugbog ang katawan. Hanggang sa gabing angkinin ito ng hindi kilalang lalaki na naging daan upang maging malaya ang nobyo.
at magbukas naman sa kanya ng iba pang damdamin na higit atang mahirap imaniobra ngayon. Hindi na kailangan pang aminin ni Kathleen kay Aidan ang mga bagay na yon. Aayusin ko yung buhay ko. Pangako babalikan kita. Kung malaya ka pa nun, ako na lang ulit. Sumamo ni Aidan sa umiling na dalaga. Huwag kang magbago dahil sa akin. May pamilya ka. Kailangan nila Nani Nora at Elisa. Ayoko na talaga, Aidan. Gusto ko na magsimula ulit na hindi ka kasama. Muling paliwanag ni Kathleen na maingat na tinatanggal ang mga palad ni Aidan sa kanyang tuhod. Tumindig ang dalaga sa pagkakaupo sa malapad na batuhang naging saksi ng pagmamahala nila ni Aidan noon. Pakiusap, huwag ka nang tumungo sa amin. Kalimutan na natin ang lahat. Ayoko ding makarating kila Itay ang ginawa ko para sa'yo. Ayoko makadagdag pa yun sa isipin nila matatanda na sila. Si Danny, nangakong ililihim ang lahat. Sana ikaw din. Respeto na lang sana sa akin. Huling bili ng dalaga na iniwan ng si Aidan sa kanilang tagpuan. Abala si Kathleen sa pag-aayos ng mga bagong damit sa rack nang makita mula sa saliming dingding ang pagparada ng isang bagong Toyota Corolla sa tapat ng kanyang butik. Kunot noong naitanong niya kay Lisbeth, ang kanyang katuwang sa munting butik, kung kilala nito ang sasakyan. Hindi ko kilala, ati. Tipid nitong sagot na nagpaalam na pumasok sa stockroom kung saan aayusin ang bagong deliver nilang mga paninda. Baka sandali lang paparada. Anang dalaga sa sarili na tinuloy na lang ang pag-aayos ng mga damit. Dahil tinted ang salamin, hindi masipat ni Kathleen kung sino ang nasa loob. Ngunit lumipas na ang 10 minuto, hindi pa rin lumalabas ang taong sakay niyon. Nakaparada lamang. Naghintay pa si Kathleen ng 10 minuto pa. May nakalagay naman kasing no parking sa harapan ng munti nilang damitan. Ano't nagawa nitong pumarada sa harapan. Natatakpan tuloy ang display window niya. Ngunit nang lumagpas na ang 30 minuto, nabanas na ng tuluyan ng dalaga. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago lumabas na ng butik. Kinatok ang bintana. Alam niyang naroon lamang sa loob ang tao, paano hindi naman niya winawaglit ang mata rito mula ng pumarada. Nakailang katok na siya at handa nang sitahin ang kung sino mang Poncio Pilatong nagmamay-ari ng kotse nang mag-umpisang bumaba ang salaming bintana. Bumuglaw sa kanya ang nakangiting si Francis, ngunit agad siyang nangunot ng noo nang malanghap ang isang pamilyar na pabango. Kala ko hindi mo na ako lalabasin. Naiinip na nga ako dito eh. Natatawa nitong umpisa sa napipila na si Kathleen. Merienda tayo sandali. Yaya nito sa dalakang ni hindi pa rin matagpuan ang tinig. Kung hindi pa tumawag si Lisbeth mula sa loob ng butik, hindi pa matatauhan ng dalaga. Sabay na napalingon si Kathleen at Francis sa nag-iisang sales lady ni Kathleen. Bumati si Francis sa babae. Tipid ng ngiti ang sinukli nito sa lalaki bago pinaalam sa babaeng magmimerienda lamang sila ni Kathleen. Hihiramin lang muna niya. Litong binaling ni Lisbeth ang mata sa nakatingin naman sa kanyang amo. Ate, tanong nito sa tumangulang na dalaga. Sandali lang ako. Pag dumaan sila inay, pakisabi may sinamahan lang akong kaibigan. Paalam ni Kathleen sa tumangong kasama. Bumukas ang pinto ng kotse. Sumakay si Kathleen. Muling tumaas ang salaming tinted. 1 buwan na rin mula nung umuwi ka dito. Siguro naman sapat na yan para makapag-isip-isip ka. Umpisa ni Francis sa napatingin sa kanyang dalaga. Hindi mawari ni Kathleen kung anong damdamin ang lumukob sa kanya. Lumunok siya upang mahamig ang sarili, ngunit nang akmang magsasalita ay nilapit ni Francis ang sarili sa kanya. Kinabit ang seatbelt. Napalunok siya nang maramdaman ng hininga ng lalaki sa kanyang pisngi sa bahagyang paglapit nito sa kanya. May kung anong pamilyar siyang muling naramdaman sa kanyang sistema, lalo nang salubungin ni Francis ang kanyang mga mata. Wala na kayo. Bulong nito, hindi nagtatanong. Sigurado. Pagkamat hindi kailangan, umiling siya bilang pagtugon.
Hinintay niyang kumilos palayo ang lalaki ngunit nanatili ito sa distansya. Sinalubong ng dalaga ang nangungusap ng mga mata ni Francis. Sumasabay pa ang pabango nito, sapat upang saglit hamigin pa ng dalaga ang dila upang tuluyang makapagsalita. Luluwa sana ako sa Sunday para dalawin ka sa pabrika. Mahinang wika ni Kathleen na sa labi ni Francis napatingin. May init na gumapang sa kanyang katawan nang ngumiti ang lalaki. Ganun ba? Hindi na ako makapaghintay. Ang alam ko lang, nung sinabi nilang mag-a-apply na sa abroad si Aidan at wala na kayo, tumungo na ako dito. Makahulog ang wika ng lalaki na kinakunot noon ni Kathleen. Nila? Teka, kanino mo naman hiniram tong kotse? Parang bago pa. Nakakahiya, nag-effort ka pang pumunta dito. Sorry pala, hindi na ako nakatawag . Bala ko nga sanang sulatan ka kaso garil na wika ng dalaga na napapalunok sa pabangong nalalanghap sa lalaki. Hindi siya nagkakamali. Ito ang pabangong nalanghap niya ng gabing iyon. Nang akmang tatawirin ni Francis ang distansya ng kanilang mga labi, maingat na lumapat ang isang palad ni Kathleen sa dibdib ng lalaki. Iniwas ang muka. May aaminin sana ako sa'yo. Kailangan mo itong malaman bago ang lahat. Bago tayo makalimot. Naluluhang wika ng dalaga sa lalaking napubuntong hininga bago nilayo ang sarili sa kanya. Ako din. Anito bago binuhay ang makina. Humantong sila sa kalsadang tanaw ang dagat ng bayan nila Kathleen. Pinarada ni Francis ang kotse, sana sumpong ang establishmentong malapit. Magkatabing convenience store at fast food ang natatanaw nila mula sa parking lot. Tinanong ni Francis kung may nais ba siyang inumin o kainin ngunit umiling lang si Kathleen. Mamaya na daw. Kapwa sila natulala sa dagat na abot ng tanaw mula sa kanilang kinalalagyan. Saglit inalipin ang kanya-kanyang isipin. Matapos ang ilang sandali pa, si Kathleen ang bumasag ng katahimikan. Francis, gusto kong maging tapat sa'yo para na rin alam mo yung aasahan mo. Umpisa ni Kathleen maya-maya. Hindi tuminag sa pagkakatitig ang lalaki sa dagat ngunit hinayaang magpatuloy ang dalaga. Inumpisahan ni Kathleen ang lahat kung bakit siya napunta sa Maynila. Muli niyang binuksan ng paksang alam nito na sila pa noon ni Aidan. Hanggang sa pagkakakulong ng dating nobyo at sa desisyong ginawa niya para rito. Kaya gumawa ako ng paraan. Sinadla ko yung sarili ko. Nagpagamit ako kapalit ng malaking pera para makalaya siya. Halos pabulong na wika at paglalahad ng dalaga. Sa nanlalabong mga mata, nakita pa niyang mahigpit na kumuyom sa manibela ang mga daliri ni Francis. Marumi na ako. Kaya alam ko, may intindihan ko kung magbabago na yung pagtingin mo sa akin. Patuloy ng dalaga na saglit pinalis ang mga luhang naglandas sa bawat pisngi. Mahal mo pa ba siya? Mahinang tanong ni Francis sa dalagang tinuon ang mata sa lalaking hindi pa rin naglilipat ng paningin mula sa dagat. Hindi naman agad mawawala yung pagtingin ngunit nabawasan. Malaki. Sapat para hindi ko na siya patuloy pang mahalin. Ang totoo, aminin ko na sa iyo lahat. Wala ako sa sariling pagpapasya ngayon. May nararamdaman ako sa iyo, oo, pero yung lalaking nakatali ko ng gabing yun, gumawa siya ng pitak sa puso ko. Hindi ko alam kung magiging makatarungan ba sa iyo yun. Magiging hati ang atensyon ko pag nagkataon. Isipin mo na yung mga dapat mong isipin, ngunit hindi siya mawala sa gunita ko, Francis. Simula ng gabing yun. Kaya, napagtatanto kong hindi kita kayang mahalin din ng buo. Hindi to mag-work. Hayaan mo na lang ako. Marami ka pang babaeng makikilala. Yung mas nararapat sa'yo, yung buo. Yung hindi tulad ko marumi. Hirap na pagtatapat ni Kathleen. Namayani ang katahimikan. Tuluyang napaiyak ng tahimik ang dalaga. Binaon ang muka sa bawat palad. Naramdaman niyang kumilos ang lalaki.
Nilapag sa kanyang kantungan ng isang box ng Kleenex. Nanginginig ang kamay na kumuha siya ng ilang piraso. Nilinis ang muka. Pinalabas ang sipong na ipon sa ilong. Isang bote ng tubig pa ang binigay sa kanya maya-maya nang tuluyang matapos ang kanyang pag-iyak. Agad niyang tinungga ang laman. Hindi sinasalubong ang mata ng lalaki. Sa labas niya tinapon ang nalalabo pa ring mga mata. Ilang paghinga pa ang pinakawala ni Kathleen bago nahamig ang dila. Pwede mo na ba akong ihatid sa butik para na rin maaga kang makaluwas? Para hindi ka abuti ng kalaliman ng gabi dito. Halos pabulong na wika pa rin ni Kathleen. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Francis. Naramdaman niyang kumilos ito ngunit hindi binuhay ang makina ng kotse. Dumaan pa ang ilang sandali. Litong napatingin si Kathleen sa lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata nang abutin nito ang kanyang pisngi. Hindi niya pinagkait yon kahit nang sumapo ang isang palad nito sa isa niyang pisngi. Napapikit ang dalaga nang mapansing papalapit ang mukha nito sa kanya. Marahil halik ng pamamaalam. Sigurado siya. Hindi niya pinagkait. Dumampi ang malambot na labi ni Francis sa kanyang ilong, sa noo, sa bawat talukap na nakapikit. Otomatikong nangunot ang kanyang noo sa pamilyar na gawi. Marahang humimas ang isang kamay ng lalaki sa kanyang balikat. Bumaybay pababa sa braso. Tuloy-tuloy sa kanyang palad. Sinalikop ang mga daliri. Ang isang kamay naman ay tumungo sa kanyang batok. Nanatili roon. Napadilat ang dalaga na maghinang ang kanilang mga mata. Saglit, ngunit muling dumampi ang labi ng lalaki sa tungki ng kanyang ilong. Saka inabot ang kanyang labi. Hinalikan ang ibabang parte. Tila'y binasa ng bahagya bago nilayo ang mukha sa kanya. Nakaramdam ng pamilyar na pagkabitin. Kusang yumakap ang mga braso ng dalaga sa leeg ng lalaki. Kinabig na niya papalapit ito. Mariing pinikit ni Kathleen ang mga talukap. Tila piniko lang na nariwa ang bawat tagpo ng gabing iyon. Pinapaigting ng pamilyar na mga haplos, ng halik, lalo ng pabagong gamit ni Francis. Baka nagkataon lang, ani Kathleen sa sarili. Ngunit nang sipsipin nito ang kanyang pulsuhan, ay tila binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Mabilis niyang naitulak ang lalaki. Natuptop ni Kathleen ang mga palad sa bibig. Halos magdikit ang bawat dulo ng kilay niya sa pagsasalubong. Nanlalaki ang mga matang napatitig sa lalaking lumamlam naman ang mga mata. Magpapaliwanag ako. Mahinang bulong ng lalaki na kinasandal ni Kathleen sa kinauupuan. Paano? Tanging nasabi ng nalilitong dalaga. Tingin ko ako naman na may kailangang aminin sa'yo. Napapabuntong hiningang wika ni Francis na inabot ang kanyang mga kamay. Inamin nitong siya at ang lalaking kinatalik niya ng gabing iyon ay iisa lamang. Paano naging posible? Naglabas ng mga ID si Francis mula sa gamit nitong pitaka na bago, malayo sa gamit na pitaka noon na namumuti sa kalumaan. Isang itim na pitakang bukod sa may kakapalan, makintab at leather ang balat. Nilabas roon ang isang calling card kung saan nakasulat na siya ang may-ari ng pabrikang minsan ay kanyang pinagtrabahuhan. Pinili nitong magpanggap lamang na trabahador dahil may pinag-aaralan sa pabrika. Hindi makakatulong kung lahat ay ilag sa kanya bilang siya ang amo. Sa ganong paraan, mas makakakilos raw ito ng malaya, makakapagtanong at makakapag-obserba sa mga bagay-bagay. Yung huling admin daw kasi, may kalokohang ginawa. Isa pa'y noon pa naman daw ito nagpapanggap na mahirap. Iba daw kasi talaga ang mundo sa ibaba. Mas nakikilala ang tunay na kaibigan na hindi nagiging sukatan ang salapi sa bulsa. Dagdag pa nito, malayong kamag-anakan raw nila sila Juliana. Kung nagpapa-background check ang tatay ni Juliana, ganun din naman ako. Kaya alam ko ang lahat ng nangyayari. Naging makasarili ako. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga kayang mapunta ka sa iba ng gabing yun. Unang kita ko pa lang sa'yo, Kathleen, minahal na kita. Sabi ko sa sarili ko, hindi kita papaiyakin tulad ng ginawa niya sa'yo. Nasaktan ako nang inamin mo kayo pa kahit alam ko naman talaga. Kaya dumistansya ako.
Ayaw kong ipilit yung sarili ko sa'yo pero hindi naman ibig sabihin nun papabayaan na kita. Lalo nung nagdesisyon kang... Putol ni Francis sa sasabihin pa na pumikit ng mariin. Mas tumindi yung nararamdaman ko sa'yo nung lalo kitang nakilala bilang ikaw. Kung gaano ka kakontento sa buhay. Kung gaano ka kasimple. Bibihira lamang yung mga katulad mo eh. Ani Francis pa. Hindi mahamig ni Kathleen ang salitang nais pakawalan. Niiling na tumitig siya sa papalubog na araw. Oo nga't halata sa lalaki na kung mabibihisan ito ng magagarang damit, mapapagkamalang may kaya ang lalaki. Minsan pa nga ay biniro niya ito ng ganoon na kinatawa lamang ni Francis. Hindi niya sukat akalaing nagpapanggap lang pala talaga itong mahirap. Hindi alam ni Kathleen kung paano niya bubuksan ang bibig ngunit may isa pa siyang nais matuklasan o malaman. Bumaba ang mata niya sa sikmura ng lalaki. Napalunok ang dalaga nang mapangiti si Francis. Tinanggal nito ang pagkakabutones ng suot na long sleeve. Madilim noon, ngunit may isang bagay siyang nais na magawa upang tuluyang mapaniwala. Tila sinilaban si Kathleen nang malantad sa kanyang paningin ang mga kalamnang namumutok sa sikmura nito. Hindi na siya nahiya. Gusto niya talagang malaman. Saglit lumapad ang palad ng dalaga sa dibdib ni Francis. Napapikit ang lalaki nang dumaustos ang kanyang palad. Dinama ang kalamnan nito bago unti-unting tumungo sa tagiliran. At doon, nakapa ang munting nunal na ilang beses rin pinaglaruan ng kanyang mga daliri ng gabing yon. Kasing laki ng pambura ng lapis. Natawa ng mahina si Kathleen. Nang pagtaas siya ng muka, sinunggaban na siya ni Francis sa labi. Nagsalo ang dalawa sa mainit na halik. Ngunit bago pa tuluyang madarang sa init na unti-unting tumutupok sa kanilang dalawa, inawat ni Francis ang dalaga. Sinabing gumagabi na. Ano bang balak niya? Makapiling siya magdamag o ipakilala muna siya sa kanyang mga magulang. Nakapag-check-in ako sa bayan para sa 2 araw. Gusto ko talaga makilala yung mga magulang mo saka... Sabi mo, masarap magluto ang nanay mo. Nakangiti. Bagamat humihingal na wika ng lalaki. Natawa si Kathleen, umayos sa pagkakaupo bago muling binalik ang seatbelt. Tamang-tama pala. Nagluto ng paborito mo ang inay. Bopis na napakaanghang at sinigang sa miso. Anang dalaga na napatingin sa lalaking inabot ang isa niyang kamay at binabad ang bibig sa kanyang pulsuhan.